sa pagbati ng maligaya ang kaalawan ng Panginoon. Andito ako sa inyong harapan upang siya ay mapilihan at magbigkas ng mga katagang galing sa kanyang karunungan. Ako nga po pala si Sis Jillian na nagkaroon muli ng pagkakataon upang muling tumayo sa pulpito at magbahagi ng isang tula na ang titulo ay Kalakasan sa gitna ng kahinaan. Sa mundong nakakapagod, sakit at hapdi, tila parang wala nang pahingang natatamo. Sa mundong nakaka-pressure, minsan ka na rin bang nanghina, hindi pong pigang-piga ng lakas na meron ka at hindi na mapigilan ng pagluha. Hindi pong wala ka ng oras para kay Kristo, dahil mas pinipili natin tapusin ang pinapagawa ng mundo. Nakakapagod, no? Nakakapanghina at nakakapanlumo. Alam niyo, isa na rin sumagi sa isip ko ang mga katagang, kamusta kaya si church kapag malaat? Kung tutuusin, wala naman akong magagawa kung anong iisipin niyo sa mga panahong wala ako. Pero gusto ko lang malaman niyo na mas nakakapanghina. Hindi pong nilalaman ka na ng hiya, hindi dahil sa mga taong nakapaligid sa iyo, kundi dahil kay Kristo. Minsan, mapapatanong ka na lang sa sarili na, andun ka ba ako sa harap ni Kristo? Worth it pa ba ako sa mga napapakita ko? Grabe, miski ako naguguluhan sa lahat ng mga nangyayari. Kung paano nga ba sosolusyonan yung mga bagay na naging dahilan kung bakit lobat ng emotions, physical at pananampalataya ang meron ako. Pero kapatid, kamusta? Kamusta naman po yung schooling? Kasi kung ako yung tatanungin, nakakapagod sobra. Papasok ng sobrang aga at uuwi ng late. Kaya siguro drain na tayo dahil sa bigat na pinapasa ng mundo. Pero kapatid, alam natin ang gandang ang Diyos para yakapin tayo at handang maging mistulang panyo sa bawat pagputak ng luha natin bakas ang pagod. Kaya para sa lahat ng andito, kung nararamdaman natin ang katagang panghina, halinan sama-samang magpahinga sa piling ng Ama. Kung tayong magpapatalo sa binibigay ng mundo, ha? Lalapit tayo ng kasama ng Kristo, basta isurrender lang natin lahat sa Kanya. Ang book of Exodus 14:14, the Lord shall fight for you, and we shall hold your peace. Kahit minsan, nabalik ka na ng mga katanungan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Alam natin na mahirap labanan ng tukso, dahil para sa atin, mas masarap gawin ng bawal kumpara sa mga bagay na ikakabuti ng ating buhay. Laban lang ha, isipin lang natin na kapag pagod na tayo, meron pang mga taong mas pagod na. Always be positive and don't forget to pray. Sa mga oras na gusto mo ng yakan at lumuha, be mindful. Isipin natin palagi na pagod lang yan. Kristyano tayo. Ngayong paparating na Pasko, salubungin natin ito ng masaya. Ngunit paalala, imbis na Christmas ang ating ipagdiwang, mas piliin sana natin Christmas ang makita at mapurihan. Laban lang ha, lapit tayo kay Kristo dahil siyang nagiging malakas at full church muli tayo at magkakaroon muli ng panibagong ito sa pamamagitan ng kalooban ng Kristo. Ang Book of Psalms 18:32, ang Diyos na nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagpapasaktal sa aking lakad. Hindi, ako nga po pala si Jillian, na narito sa inyong harapan upang ikaw at talentong kanyang inilaan. To God be all the glory po. Amen. Salamat. Amen. Spoken poetry pa. Ayan, meron po mga pagsong offering ngayong umaga. Kaya po dito.